Ang makakapanayan po natin, walang iba kundi ang spokesperson ng DSWD, si ASEC Irene Dumlao. ASEC, magandang hapon po, Bong Nebria para sa Biyaheng IZ. Hi Sir Bong, magandang hapon po. Magandang hapon din sa lahat po ng sumusubaybay ng inyong programa. Ayun, ASEC, we missed you yesterday but I know you were very, very busy. So we understand. And Pasensya na po, Sir Bong. Thank you for taking our call today. Ma'am, pag-usapan natin, ano ba ang mga nakalaan ng mga ayuda para sa mga tricycle riders natin? Yes, ngayong araw nga po ay isinasagawa yung pagpapahatid ng cash relief assistance para sa mga tricycle drivers outside Metro Manila. In fact, nasa mahigit 360,000 po na tricycle drivers yung target natin serve in 121 cities nationwide. Ito ay alinsunod sa kautusan ni Pangulong Marcos Jr. na bigyang lunas po natin yung mga suliranin ng mga drivers na pinakaapektado ng patuloy nga po ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. So 5,000 pesos po na cash relief assistance ang ibinabahagi ng DSWD. And Sir Bong, kaninang umaga nga po, hanggang kaninang hapon ay nagtungo tayo ng Cabanatuan, ng Urdaneta, Pangasinan, gayon din ng Angeles, Pampanga. Kasi gusto pong i-supervise ni Secretary Rex Gatchalian yung pamamahagi nga po ng tulong and to immediately address whatever challenges are experienced on the ground. But so far, naging maayos po yung pamamahagi natin ng tulong sa mga tricycle drivers. ASEC, tapos na ba tayo sa Metro Manila? Actually, sa Metro Manila, we've served more than 260,000 drivers. Ito po ay binubuo ng mga tricycle drivers, mga jeepney drivers, gayon din yung mga TNVS, service delivery, and MC taxi drivers. But kung matatandaan, Sir Bong, meron pong mga drivers na hindi nga po nakapag-claim nung kanilang financial assistance. At meron din po yung mga nagreklamo na hindi napabilang sa listahan. So what we did was to meet with the TNCs, with LTFRB, and nagsagawa rin tayo ng mga health teams, nagtungo tayo sa mga local government units to perfect the list and ensure na mas maging inclusive yung mga processes natin. Now, we've agreed on holding special payouts for these drivers. Opo. And that special payout for the National Capital Region drivers will actually happen next week. So ma'am, itong mga lessons learned natin sa Metro Manila, did it happen dun sa mga provinces na pinuntahan nyo? Hindi naman na. Well, yes, hindi na po natin na-encounter so far yung mga nakita natin mga hiccups nung una tayong nag-provide ng financial assistance dito sa National Capital Region. And I hope na magpapatuloy ito, hindi na natin ma-encounter yung iba pang mga naging concerns natin because we really strengthened our coordination with the local government units and the regional offices of the LTFRB. ASEC Irene, we know talagang ang pinaka-apektado nitong krisis na ito talaga yung mga public utility natin, transport drivers natin. Kaya hindi naman tayo nagkulang. Hindi nagkulang ang gobyerno. Talaga sila talaga yung inuna sa pagpapahatid ng ayuda. Will this come in trenches or will this be it? O may kasunod pa ito, ASEC? Well, actually po, minomonitor nga ng DSWD yung sitwasyon at nakita naman natin na patuloy pa rin na tumataas yung presyo ng petrolyo at talagang dumadaing nga po, patuloy na dumadaing yung ating mga drivers. So, DSWD is looking at the possibility of providing another tranche, second tranche for this cash relief assistance. Because yun din po ang bilin ng Pangulong Marcos Jr. kay Secretary Rex Gatchalian na tuloy na i-assist nga po itong mga vulnerable sectors po natin. So, tapusin lang natin itong first tranche and then we'll look into the next provision of assistance. Opo, Well, buti na lang, kasi no one is really prepared for this kind of situation, Parang nung pandemic, bigla tayo nag-lockdown and then here we are. Buti na lang po, laging handa ang DSWD sa mga gantong sitwasyon para tugunan yung mga pangangailangan na now, yung mga public utility drivers natin, ASEC.
Well, it's actually the essence of social safety nets, such Opo. as the assistance to individuals in crisis situations. So we're looking at this at the social protection lens. Kaya meron tayong mga social safety nets para ma-caution nga yung impact ng mga adverse shocks or mga sudden crisis, lalong-lalo na sa ating mga vulnerable sectors. At nakita natin na itong mga ganitong ayuda or financial assistance is necessary to stimulate nga po, no, the local markets and to keep people in the streets, to keep them moving, para rin maging active yung Opo. ating mga economic activities. So again, maganda na nadagdagan yung pondo ng assistance to individuals in crisis situation, at yan nga po yung pondo na ginagamit natin ngayon for this cash relief assistance. Asek, I hope this is not a hard question for you. After the public utility drivers, who will be next? Well, nakikita naman po natin na iba't ibang government agencies are providing appropriate assistance to various sectors. Halimbawa po sa DTI, they're also monitoring and ensuring na hindi tumataas yung presyo ng mga basic and essential commodities natin. For DOTR, meron ding fuel subsidy for transport groups, not only the drivers but also the operators. Meron din pong mga libreng sakay na isinasagawa. So, ang Department of Agriculture, meron ding tulong para sa mga farmers and fisher folks. So, nagtutulong-tulong talaga yung ating pong mga ahensya ng pamahalaan para ma-caution yung impact nga po ng Middle East crisis, and of course to ensure immediate assistance are extended sa ating pong mga kababayan. Kaninang umaga, Asek Irene, hindi natuloy yung banta ng US against Iran, and then there is a two weeks parang ceasefire. Do you think it will help for us na kahit paano makahinga naman tayo? Well, actually, we don't think DSWD is in the right position to respond to that. But alam niyo po, ang DSWD naman, we're ready. No? Again, we're taking the social protection lens. Kung kinakailangan naman mag-provide tayo ng assistance, even if there are some recent developments, again, we're making sure that we're ready to provide the necessary help. Especially na, yun nga, other groups or other sectors are also saying na mahirap kasing mahirap ibalik sa normal na kondisyon yung pong yung sitwasyon ng ating pong mga kababayan, particularly those who have been hit the most, yung mga kabilang dun sa poor, marginalized and vulnerable sectors. Kaya dapat patuloy pa rin po ang DSWD na umaalalay sa kanila, and that's what I earlier said, that we're ready and we're making sure that we're here to provide the necessary assistance to these sectors. Ayun. Alam mo, Asek, kindly extend our thanks to Secretary Gatchalian, and most especially to you and the rest of the DSWD. Kasi po, kayo po talaga yung prime mover nitong crisis na to, and without you, ewan ko na lang po kung saan tayo pupulutin. Maraming salamat po sa serbisyo publiko ng DSWD para sa ating mga kababayan sa gitna ng krisis natin pinagdadaanan. Well, Sir Bong, it's a whole of government, actually it's a whole of nation approach. Kailangan talagang tulong-tulong para wala pong maiiwanan sa ating pong mga kababayan. And again, para po sama-sama tayo na makarecover o makabangon mula nga po sa krisis na kinakaharap natin sa kasalukuyan. Tama po yan. Pagkakaisa talaga sa gitna ng krisis ang ating kailangan. Asek Irene, maraming salamat for taking our call, and thank you for rescheduling this interview even your very busy schedule. Maraming salamat po, Asek. Maraming salamat po, Sir Bong. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, Asek Irene Dumlao, ang spokesperson ng DSWD.